Panginoon ang ating mapapurihan. Po, welcome po. Ay po muna ay dumako sa maiksing panalangin para sa mensahe ng Panginoon. Yes, Father God, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, Panginoon. Kami ay mag-uumpisa sa araw na ito na Ikaw ang Diyos na aming itinataas sa aming mga buhay. Wala po kaming ibang kinikilala, Panginoon, sa aming buhay, kundi Ikaw na nag-iisang Diyos na sa amin ay patuloy na kumikilos at binigyan mo kaming muli, Panginoon, ng panibagong buhay, kalakasan. Panginoon, salamat sa pag-asa. Salamat din po, O Diyos, na normal na panahon. Salamat sa lahat ng aspeto ng aming buhay na inyong pinagpala sa umaga pa lamang na ito, Panginoon. Muli po, Panginoon, kami magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Katagpuin mo nga po kami, Panginoon, sa mensaheng ito na aming pagbubulay-bulayan mula sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin ang malawak at malalim na pangunawa sa inyong mga salita, Panginoon. Ama, muli, Panginoon, patuloy po namin hinihiling ang inyong pangunguna at pagsama sa aming pagtitipon sa oras na ito, Panginoon. Muli, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan at pagsamba namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Tayo po ngayon ay nasa chapter 30 na ng Proverbs, no po. Ito nga po, ang ating pong topic ay ang pananalita ni Agor. Sino po ba si Agor? Dito po, sabi ang base po sa aking pagkakabasa, si Agor po ay anak ni Jackie ng Masa. Bukod dito ay wala nang iba pang pagkakakilanlan kay Agor. Ano po ang sinasabi ni Agor bilang siya ang tagapagsalita ng mensaheng ito? Dito sa Kawikaan, chapter 30, verse 1 to 33, ang kausap po niya dito ay sina Itkel at Tukal. Ito po ang unang sinasabi ni Agor kay Itkel at Tukal. Sabi po dito, ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Sabi po doon sa verse 1. Okay, sa puntong ito, mga kapatid, ay tulutan niyo po ako na ako muna yung maging Agor. Ano po? At kayo naman si Ithiel at Ukar. Tama po ba? Ito po ang sabi ni Agor. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. So, bigyan din po natin ang salitang malayo, sabi doon. Kapag sinabi pong malayo, ano ang unang naiisip natin? Di po ba pag sinabi narinig na natin ito o sinasabi nating malayo, di po ba mahirap? Yun agad ang una nating naiisip. Mahirap kasi malayo, di po ba? At dahil malayo, sabi nga doon, maaaring ito ay sabihin nating isang lugar. Pero ang tinutukoy po dito na ni Agor ay distance or distansya between Agor and God. Amen? So mahirap nga po ito. Walang kasing hirap. At marahil naranasan natin ito ang maging malayo sa Diyos. Amen? Ano po ang sabi ni Agor? Yung salitang wala, akong magagawa. Kaya nga, mga kapatid, itong walang magagawa ay nagpapatunay ng pagiging humble. Amen? Yung salitang walang magagawa, ibig sabihin, aminado siya, si Agor, na wala siyang magagawa dahil malayo siya sa Diyos. Amen? Sabi nga po doon sa verse 2, ako ay mangmang, alangang maging tao, wala akong karunungan, hindi ako matalino. Amen? Ang pagiging matapat, iyon, isa pa rin po yun na sinasabi ni Agor.
aminado siya sa kanyang kakayahan, parang gusto niyang sabihin dito na hindi ako tao. Parang ganun po yung ibig niyang iparating eh. Dahil sa aking kamangmangan. Amen? Wala akong karunungan. Hindi ako matalino. Sabi po ni Agor. So dito sinasabi na kung ang isang tao ay totoong nakakakilala sa Diyos o malapit sa Diyos, dapat taglay nito ang karunungan. Dapat ay matalino ito. Ipinapabatid ni Agor sa kanyang tagapakinig. So tayo po yun. Amen? Kung si Agor ang nagsasalita, sabi nga ganoon, dapat ay kilala kasi ni Agor ang Panginoon. Ano po? So, ibig sabihin, kung kilala natin ang Panginoon, dapat ay taglay natin yung katalinuhan at karunungan. Ano po? Ibig sabihin, ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen? So, naunawaan po ba natin? Ayan, yung kapahayagan na ito. So, doon sa verse 3 po, sabi po doon, di ako, sabi doon, nakapag-aral, walang alam tungkol sa may kapal. Ayun nga po, ano, na di na nga siya nakapag-aral. Wala, sabi doon, walang alam sa may kapal. Ibig sabihin po ay hindi na nga siya nakapag-aral. Ay ano pa kaya ang maipapahayag niya tungkol sa Panginoon, di po ba? So, sa atin, kung ipapalagay natin ito sa mga sarili natin, di po ba, wala naman talaga tayong sabi nga, mauunawaan kung sasabihin ano bang alam natin sa Panginoon, hindi nga tayo nag-aral, di po ba? Yan ay isa rin po yan sa mga pananalita ko noong araw na hindi ko nga ang Panginoon kilala. At akin pong sinasabi na wala naman akong narating sa buhay, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Bakit ako magsasalita ng katulad ngayon? Di po ba? Sino nga ba ako para pakinggan ng mga tao? Sino ba ako para magsalita sa inyo mga kapatid? Sino ba ako para maipahayag ko itong mga bagay na ito sa inyo? Hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral. Ano ba ang alam ko? Hindi po ba? Pero bakit nga nangyayari ang mga bagay na ito mga kapatid? Di po ba? Naan po ba natin to sa ating mga sarili? Di po ba? Sabi doon sa verse 4, sino ang dalubhasa tungkol sa, sabi doon, kalangitan? Sino ang sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit at naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Sabi doon, verse 4. So sino nga ba siya? Sabi doon, napakadaming katanungan. Ang lahat ng ito ay naging tanong din marahil ng bawat isa sa atin. Amen? So nung tayo po ay hindi pa nakakakilala or nung tayo bago pa lang na nakakilala sa ating Panginoon, ito yung mga nagiging question natin, di po ba? Marami tayong parang hinahanap. May mga katanungan talaga tayo. Di po ba? So, itong verse 4 po ay punong-puno ito ng mga tanong, no? At sa verse 5, sabi doon, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan Kanya na sinungaling. So doon po sa verse 5 and 6, ang sabi po sa awit 119 verse 100, chapter 119 verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. So doon po sa verse 5 and 6 ay makikita natin dito kung gaano makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. At ito po yung
yung supporting verse doon na aking nakita, no, sa chapter 119 ng awit, verse 105, na ganun katindi ang power ng salita ng ating Panginoon. Siya ay tumatanglaw sa atin, sa landas nating tinatahak. At di po ba ito na ngayon tayo, di ba? Biblical na yung ating pamumuhay. Hindi na tayo tulad ng dati na worldly. Amen? So kung atin pong itutuloy ay sa verse 7, ito yung karagdagang kawikaan. Ano po? Verse 7, 8, and 9, sabi po dito, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan, baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. So, dito po sa 7, 8, 9, ito yung sabi, punong-puno ng pagsamo, no? Kumbaga, ito yung kahilingan ni Agor, no, sa ating Panginoon. And tayo yung mga, sabi nga ay, ganito na ngayon yung mga inuusal natin sa ating Panginoon, hindi po ba? So 10 to 23 po, ito ang verse na ito ay nagpapakita ng gawain ng mga makasanlibutan. Ano po? So basahin po natin yung 10 to 23. Ano po yung sabi doon? Sabi, ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isumpa ka niya at pagbayarin sa ginawa mo. 11, may mga taong naninira sa kanilang ama, masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo'y walang kasindumi. Amen? May mga taong masyadong palalo, ang akala nila'y kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim, pati mahihirap kanilang sinisikil. Amen? Ang linta ay may 2 anak. Bigyan mo ako ang lagi nilang hiling. May 4 na bagay na kailan may di masisihan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo, laging ibig matigmak, at ang apoy na naglalagablab. Sabi doon sa 17, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina ay sa parang malalagutan ng hininga, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwetre ang kanilang bangkay. So talagang nakakapangilabot, di ba po, yung buhay ng isang tao na walang pagkakakilala sa ating Panginoon. Sa 18, may 4 na bagay na di ko maunawaan. Ang landas ng agila sa kalangitan, sabi po doon. Ang daan ng ahas sa ibabaw ng batuhan. Ang rota ng barko sa karagatan at ang babait lalaking nagmamahalan. Ba? Praise God. Sabi sa 20, ganito naman ang ginagawa ng babaeng nagtataksil. Makikipagtalik pagkatapos ay magbibihis, saka sasabihin wala siyang ginawang masama. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang
na nanagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa at ang isang aliping babaeng naging amo. Purihin ang Diyos. Di po ba, ano po yung napansin natin doon sa verse 10 to 23? Ito yung mga verses po na ito ay nagpapakita ito ng gawain ng mga mundo, makasanlibutan, di po ba? So napansin po natin kung anong mga pag-uugali ang mga tao na nandito sa mundong ito, no? At marahil ay isa tayo talaga doon sa mga bagay na iyan na may mga ganoong gawain, ano po, iba-iba man tayo, sabi nga gano'n. Pero may mga bagay tayo na naging buhay natin ito noon, no? Yun yung ipinapakita dito sa verse 10 to 23 na ito, sa verse na ito, no? So nakaka-bless lang mga kapatid na sa paraang ito ay nakilala natin ang ating mga sarili at tayo ay sabi nga ay malinaw na iniahon ng Panginoon doon sa ganoong sitwasyon. Di po ba kaya tayo nga ay nandito na ngayon? So kung atin pong itong babasahin ng tuloy-tuloy doon po sa verse 24 to 31, sabi nga po dito, sabi doon, sa daigdig ay may apat na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Amen? Sa 25 po, ang mga langgam sila ay mahina ngunit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Amen? So, dito pa lang makikita na natin no? Diba po kung ano yung maiisip natin dito sa verse 24. 25, ang mga langgam sila ay, sabi doon, ito na nga, so 26, ang mga kuneho, mahihina rin sila, ngunit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Purihin ang Diyos. Ang mga butiki, amen, maaaring kuyumin sa iyong palad dahil sa kaliitan. Nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. May apat na bagay na, tama ba yun? 20 hanggang 20, tama po. Ayan, sabi doon sa 29, may apat na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang na hayop, at kahit kanino ay di natatakot. 31. Ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. So kung atin pong mapupuna itong mga nabanggit dito, no, ay yung mga karakter nila dito sa mga verse po na ito, ipinakikita yung kahalagahan ng mga nilalang ng Diyos na bagamat hindi sila halos na bibigyan ng pansin at halos at walang halaga, sabi nga, or walang kakwenta-kwenta, ito pala yung totoong may malaking bahagi at nagbibigay ng kahulugan sa ating mga buhay. Di po ba? Doon na lang po natin pagbasihan sa langgam. Yung mga langgam, wala naman talaga kung tutuusin kakwenta-kwenta, langgam lang naman yan. Pero dahil nga tayo ay sabi nga, ay binigyan ng kaunawaan at karunungan ng ating Panginoon, no? Ayun nga na nabibigyan natin ito ng kahulugan sa ating buhay. Bakit nga naman kung papanoorin natin ang mga langgam, no, may tangay-tangay sila na pagkain, no, at hindi natin alam kung ano ang purpose ng langgam. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay, nabibigyan natin ito ng kahulugan. At ito nga yun na ipinaunawa sa atin na oo, no, liit-liit niya. Pero tingnan mo, yung palang pagkain na yun at tangay-tangay niya, iniimbak niya para sa gayoon ay maging pagkain ng
pagdating ng panahon katulad ng nangyari sa atin ng pandemic 'no, kung tayo'y, sabi nga kung naunawaan na natin ang ibig sabihin ng buhay ng langgam, nagdating sa atin bilang mga tao yung panahon ng pandemic, 'di po ba, 'di makalabas, wala tayong imbak, 'di po ba nagpa-panic tayo nung mga panahon na yoon, 'di ba? Paano kung wala nga tayong pagkakaunawa sa ating Panginoon? Baka nga isa na rin po talaga tayo sa mga namatay 'no, na dahil doon sa nagkaroon tayo ng high blood or kaya na ano, matinding takot yung naranasan natin, namatay tayo, 'di po ba? Pero hindi, yung pandemic na yoon ay naging pagpapala pa natin bilang, sabi nga ay ano, namumuhay spiritually at ito na nga yun, na nakita natin lalo yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil bakit? Ano yung naging sandata natin nung mga panahon na yon? Unang-una, yung panalangin natin, yung pagdulog natin, yung pagluhog natin sa ating Panginoon, di po ba? Nakatulad nga ng langgam na kung saan sila'y nag-iimbak, tayo ay ganoon din ang naging sitwasyon, di po ba? Tulad na rin ng mga butiki. Ang mga butiki, kung iisipin natin, gumagapang, no? At sabi nga ay sa isang palasyo or sa isang magarang tahanan ay may mga butiki dyan, di po ba, na ang akala natin basta sila butiki na gumagapang sa mga kesame, sa mga wall na magaganda ng isang mayaman. Di po ba? Na kung titingnan natin butiki lang naman yan 'no, at kung sa buhay ay ia-apply natin yung buhay ng isang butiki 'no, tayo rin mga kapatid 'no, tayo ay hindi man tayo pansin sa mundong ito, sa ating mga lipunan na ginagalawan dahil tayo ay isang hamak sabi nga nila na walang walang pera, 'yan ang tinitingnan sa atin ng sanlibutan, 'di po ba? Wala naman yang ari-arian, wala tayong yaman na tinataglay sa ating buhay, 'di po ba? Kasi iyan po ang mundo, 'yan ang buhay dito sa mundo, 'no? Pero kung ating kilala ang ating Panginoon, tayo ang totoong mayaman mga kapatid. Bakit? Ang ating kinikilala ay ang ating Panginoong Hesukristo na siyang naglikha ng lahat ng ito, nataglay nitong mga taong ito na nasa sanlibutan. Pero sabi nga ganoon, tayo yung kinakawawa ng mga taong ito, di po ba? Tayong mga sinisiil, sabi nga doon sa verse na nabasa natin. Tayo yung mga sinisiil na mga walang kamuwang-muwang ang akala nila. Pero hindi nila alam na sila yung mukhang sabi nga ay kawawa dahil bakit di nila kilala ang lumikha sa kanila. Di nila kilala kung sino yung nagbigay sa kanila ng mga tinataglay nila at tinatamasa nilang mga pananalapi na yan, mga ari-arian, di po ba? Pero tayo, wala man sa ating mga kamay iyan. Pero tayo, sabi ko nga, kilalang-kilala natin ang Panginoong Diyos na siyang gumawa at lumikha ng langit at ng lupa. At maging ang mga biyaya na kanilang tinatamasa. Hindi po ba? Hindi po ba tayo naa-amaze sa buhay natin ngayon na kung saan sabi nga, ito yung totoong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Mayroon tayong peace of mind. Mayroon tayong mga bagay na hindi nila nakakamtan or hindi nila hawak. Pero tayo, yun yung hawak natin ngayon. Di po ba? So kung atin po itong sabi nga ay patuloy na pagbubulay-bulayan, maraming bagay po na ipinapahayag sa atin dito ang ating Panginoon. At marahil din mga kapatid, marami tayong sabi nga ay pwedeng maging halimbawa. Di po ba? Kaya sa oras na ito mga kapatid, at atin pong pagbubulay-bulayan yung last verse doon na sinasabi doon ay sa 32, kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka. Sa 33, sabi doon, batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. So ibig sabihin, anuman ang gawin natin, mabuti man o masama, tiyak na mayroong kalalagyan. Amen. So
yung sa 32, sabi doon, kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbalak ng masama, abay mag-isip-isip tayo mga kapatid, ano ang pwedeng maging bunga nito, ibig sabihin. No po, kaya po mga kapatid, sa mabuti at masama, sabi nga po doon, dapat ay lagi nating iisipin kung ano ang idudulot nito sa atin. Dito sa mga verse na ito, ipinakikita yung kahalagahan ng mga nilalang ng Diyos na bagamat hindi sila halos na binibigyan, mali pala. So, natalakay na po pala natin yun. Ayan, sorry po. Ito po yung sabi doon sa 32 and 33. Ito po ay naglalarawan ng isang katauhan tulad ng salitang kahangalan or holiness. Di ba po? Ibig sabihin ay paggamit ng hindi tamang pag-iisip, walang katuturan. At sabi doon, walang katuturan yung mga takbo ng ating iniisip. No po, dati ganun din ako eh. Yung bang maisip ko na lang kung ano na lang, ang alam ko lang naman lagi is sabi nga, masolusyonan yung aking problema, yung aking pangangailangan. Hanggang dun lang ako. Ganun po ako mag-isip noon, no? Ay sabi nga doon, mangmanga di po ba? Pero hindi na eh. Nung ako'y hinango ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na yon, sabi nga, ginagamit ko ng, sabi nga, maingat na yung aking iniisip doon. Pero kung gagamitin natin yung ating isip sa paraan ng ano daw po, sabi doon, ay sabi doon, batihin mo ang ang gatas at may makukuha kang mantikilya. Ibig sabihin, yung isip mo, i-practice mo, maging, sabi nga ay mag-isip ka ng mga bagay-bagay na mas maganda pa kaysa dati. Ibig sabihin, pagganahin mo ng maayos yung isip, di ba po? At pilit na mayroon kang mabuting, sabi nga doon, magagawa. Mas may mainam kang magagawa kung pag-iisipang mabuti at tamang pag-iisip ang ating paiiralin. Yun po yung pagkakaunawa ko doon sa mga kahulugan na yon na ipinapahayag sa verse 33. No po. So dito sa mga sa mensaheng pong ito ay talagang punong-puno po ito mga kapatid sa ating mga buhay kung saan ay ginigising tayo kung papaano ba tayo, sabi nga ay lumalakad sa buhay na ito na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon. Totoo ba na talagang tayo ay naandoon na sa bagay na kung saan ay nalalakaran natin ang kalooban ng ating Panginoon? Amen. So, wala pong ibang makakapagsabi nito sa atin kung hindi yung bawat isa sa atin, yung mga lalo na tayong mga mananampalataya, makikita po at makikita sa ating pamumuhay ang mga bagay na natutunan natin sa ating Panginoon. Amen. So, yun lang po ang aking maibabahagi sa mensaheng ito. Kaya tayo po muli ay dumako sa maiksing panalangin. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po, Panginoon, ay nakarinig ng mensahe mo, Panginoon. Sa bawat mensaheng ito, Panginoon, at salita mo, Panginoon, na aming Panginoong napagbulayan. Nawa, Panginoon, anuman po yung mga revelation sa bawat isa, O Diyos, ito po ay magrema ng malalim sa aming puso't kaisipan at patuloy na makita sa aming buhay, Ama. Marami pong salamat, O Diyos, at ito po ang aming panalangin at salamat sa katuruan mong muli sa aming buhay sa araw pong ito. Thank you, Father God. Amen and amen. Ayan po, marami pong salamat sa pakikinig. Amen po.